Bakit ang daming tao rito? Anong nangyayari? Anong amoy yun? Ang sangsang naman. Parang nabubulok na laman. Ay, Diyos ko! May patay na tao! Ba't lasog-lasog ang katawan at wala ng braso? Nakabulat-lat pang tiyan. Ay, Ale, ano pong nangyari dyan? Ay, hindi ko alam, Iha. Wala pa silang suspek, pero ang sabi ng iba, may narinig daw silang sigaw kagabi. May sigaw? Oo, parang humihingi ng saklolo. Pero wala namang naglakas loob na lumabas. Madilim at masukal ang paligid ng kalsadang yan. Pagdaan nila rito kanina umaga, ayan na. Patay at lasog-lasog. Parang pinahirapan pa nga. Hindi ba hayop lang ang kayang gumawa ng ganito? May nawawalang parte ng katawan? Yan din ang iniisip ng iba. Ilang buwan na rin may ganitong nangyayari dito sa Naga. Ang sabi nila, baka raw may mabangis na hayop na napadpad dito. Pero sigurado ako, hindi hayop ang may gawa niyan, Iha. Anong ibig niyong sabihin, Ale? Tao po kaya may gawa niyan? Imposible na magawa yan ng isang normal na tao. Isang nilalang lang ang may kayang gawin ang ganyang klaseng krimen. Anong klaseng nilalang naman po? Mga aswang. Aswang? May aswang pa po ba sa panahon ngayon? Diyan lang sila sa paligid. Nagpapanggap at naghihintay ng mabibiktima. Hindi ligtas ang Naga katulad ng iniisip mo. Ay nga pala, bago lang kita nakita rito. Dayo ka ba? Pamangkin po ako ni Bebang. May malaking karinderya dito sa Naga. Doon po ako magtatrabaho bilang tindera. Ay, ganun ba? Ako si Susan. Kaibigan ko yung tiyahin mo. Ay, sabay na tayo pumunta doon. Bibili rin ako ng ulam eh. Magandang araw po, Miss Anne. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong tagapakinig. Ako si Delia, Tubong Camarines Norte. Naganap ang pangyayaring ito noong dekada 90. Ako ay 25 anyos pa lamang. Pumunta ako sa syudad ng Naga para magtrabaho sa karinderya ng aking tiyang Bebang. Tulad ng ibang mga probinsyana, sabik ako sa mga bagong karanasan. Hindi sumagi sa isip ko na sa unang araw pa lamang, makakaranas na ako ng iba't ibang kababalaghan. Bebang! Oy, nandito ng pamangkin mo! Ay, Delia! Andiyan ka na pala. Oh, kumusta ang biyahe mo? Medyo mahaba po ang biyahe, Chang. Ang dami pong pasahero at siksikan sa loob ng bus. Kaya pawis na pawis ang likod ko. Pero ang mahalaga, nakarating ako ng ligtas dito sa Naga. Buti na lang at nandito ka na. May makakatulong na ako sa pagbantay ng karinderya. Ay siya nga pala. Kumusta naman ang inay at itay mo? Ayos lang po sila, Chang. Medyo nalulungkot lang na aalis ako pero buti na lang po pumayag sila na magtrabaho ako bilang tindera sa karinderya nyo. Pinapasabi po pala ni nanay. Maraming salamat daw po sa pagtanggap sa akin. Aba, syempre naman. Dugot laman kita. Tayo rin ang magtutulungan. Total, kailangan ko rin ng katuwang sa karinderya. At saka baka magustuhan mo na rin dito sa Naga, di ba? Oh, kumain ka na ba? May kanin pa dyan. Gusto mo bang kumain muna? Mamaya na lang po dyan. Nawala pong gutom ko dahil sa nakita ko habang papunta ako rito. At ano naman yung nakita mo? Nako, Bebang! May bangkay na naman sa kalsada. Nakita namin itong si Delia. Nako! May pinatay na naman pala. Na naman? Ibig sabihin po may nauna na? Halos araw-araw ng ganyan dito, Delia. Kung hindi sa palayan, sa sapa. Kung hindi sa sapa, sa kalsada. At lahat ng biktima, halos pare-pareho ang kondisyon. Parang hayop na pinaghihimay. Chang, anong sinasabi ng mga tao? Sino raw po ang may gawa? Eh di aswang daw. Yan ang usap-usapan sa tindahan, sa palengke, kahit sa mga inuman. Sinasabi ng mga matatanda, gumagala raw tuwing gabi at naghahanap ng biktima. Aswang po? Totoo po ba yun? Totoo yun, Delia. Naku, Susan!
Huwag mo ngang takutin ang pamangkin ko. Hindi ako naniniwala dyan. Lagi nilang isinisisi sa aswang ang lahat ng krimen na hindi mairesolba dito sa Naga. Ay kung hindi aswang, sino palang may gawaan yan, Aber? Sa tingin ko, may mamamatay tao sa lugar na ito. Hindi hayop ang gumagawa niyan. Tao. Tao na mas masahol pa sa hayop. Ay sinasabi ko sa'yo, Bebang, walang tao ang kayang gumawa ng ganyang krimen. Tigil-tigilan mo na nga ang pagpapapaniwala dyan sa aswang, Susan. Ang tanda na natin para sa mga ganyang kwento. Nakakatakot naman po pala dito sa lugar nyo, Chang. Huwag kang mag-alala, Delia. Habang nandito ka sa poder ko, hindi kita pababayaan. O siya, mamaya na kayo mag-usap dyan. Pabili naman ako ng adobong manok. Abay, nagugutom na ako. Kahit may agam-agam ako, itinuloy ko ang pagtatrabaho bilang tindera sa karinderya ni Chang Bebang. Nahiya na rin akong umatras, lalo pat siyang nagbigay sa akin ng pamasahe papuntang Naga. Ang naisip ko noon, walang mangyayaring masama sa akin basta makikinig lang ako sa mga bilin niya. Ngunit doon ako nagkamali. Wala palang pinipiling lugar ang kapahamakan. Chang, parang ang dami pong tao dyan sa tapat araw-araw. Pati mga estudyante at mga tricycle driver dun kumakain. Oo. Yan ang karinderya ni Beth. Bago pa lang yan rito. Parang kalahating taon pa lang nga eh. Maganda po siya, no? Mukhang bata pa. Pwes, huwag kang palilin lang. May edad na yan, pero ang kilay, plakado pa rin. At kung makapustura, kala mo may photoshoot araw-araw. Ewan ko ba kung pagkain ba talagang binabalikan ng mga tao ron o yung may-ari. Mukha nga pong tuwang-tuwa ang mga kalalakihan habang nagsasandok si Aling Bet ng ulam. Pero Chang, siguro naman mas masarap po ang luto natin. Masarap, oo. Walang duda. Pero wala tayong panama sa kurba at sex appeal niya. Tayo dito, trabaho lang. Maawis at pagod ang puhunan. Kaya kung gusto nating makabawi, umpisahan natin sa maayos na serbisyo at disiplina. Magandang umaga po, Aling Bebang. Nako po, Aling Bebang, habang tumatagal, lalo kang bumabata. Parang hindi ka tumatanda. Hoy! Tigilan mo nga ako, Buboy. Gusto mo lang makalibre ng ulam dyan eh. Gaya ng dati. Alam ko na yung style mo. Aba, hindi naman palaging libre. Minsan may bayad din. Minsan lang talaga may kasamang papuri. Papuri raw. Pero ang lagkit ng tingin mo kanina sa ulam, hindi sa akin. Aling Bebang, ilalagay ko na po tong sako ng bigas sa likod, gaya ng dati. Ay, oo, salamat Lando. Ang bigat yan eh. Eh baka mabali ang likod mo. Pero alam ko namang sanay ka naman dyan. Sanay na po ako. Ganyan talaga pag anak ng magsasaka. Buong buhay kong kaibigan ng sako ng bigas. Ay, Aling Bebang, may bago po pala kayong kasama rito. Ay, oo. Pamangkin ko. Kararating lang mula sa probinsya. Si Delia. Siya lang tutulong sa akin dito. Magandang umaga sa'yo, Delia. Ako si Lando. Isa akong taga-deliver ng bigas dito tuwing Lunes at Huwebes. At ito naman katabi ko, si Buboy. Ang certified suki at taga-tikim ng sinigang ni Aling Beba. Magandang umaga rin sa inyo, Lando. Buboy. Oy, Lando, wag mong titigan ang pamangkin ko ng ganyan. Ay baka naman matunaw yan. Nako, kung ako sa'yo, Aling Bebang, itago mo na yan si Delia. Baka itanan pa yan ni Lando. Tumigil ka nga dyan, Buboy. Baka po pwedeng dito na rin kami kumain ngayon, Aling Bebang. Ay nako, ay bakit naman hindi? Maupo kayo dyan at ipaghahain kayo ni Delia. Ay nako Delia, pakikuha nga ng adobo dyan. Yan ang paborito ni Lando at ni Buboy. Opo, Chang. Delia, kailan ka dumating dito? Kahapon lang ako dumating. Ngayon lang din ako tumungtong sa Naga. Bago ka lang pala rito, Delia.
Sa susunod, sumama ka sa amin, Lalando. Igagala ka namin dito sa Naga. May magandang parke dito. At masarap na halo-halo dun sa may kanto. Nako, hindi ako mahilig gumala eh. Lalo na pag bago pa lang ako sa lugar. Tama yan, Delia. Medyo maraming kababalagan na nangyayari dito sa bayan. Narinig mo na ba yung tungkol sa mga pinapatay? Oo nga eh. Nakakita ko ng bangkay kahapon, dun sa malapit sa kanal. Nako! Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Kakain pa naman tayo, Lando. Nakakatakot kasi nangyari, Buboy. Hindi naligtas ang Naga sa panahon ngayon. Siguradong dayo ang may gawa ng mga krimen dito. Pre, tingnan mo si Aling Bet. Ang ganda talaga, no? Ano ka ba, Buboy? Kalahati ka lang ng edad niyan. Pati ba naman si Aling Bet pag-iinteresan mo? Subukan kaya natin kumain dun sa karinderya niya bukas. Sabi nila, masarap daw ang luto niya eh. Kung gusto mong kumain doon, ikaw ang bahala. Basta ako, dito ako kakain kay Aling Bebang. Sus! Palibasa, nandito si Delia eh. Lumipas ang ilang araw, unti-unti akong nasanay sa takbo ng buhay sa syudad. Maaga akong gumigising, naghahanda ng mga sangkap, naglilinis at tumutulong sa pagsisilbi sa karinderya ni Siyang Bebang. Napansin ko rin na araw-araw dumadaan si Lando. Naging suki na siya ng aming karinderya. At tila akong naging dahilan. Kapag naroon siya, panay ang tanong, mula sa paborito kong ulam hanggang sa mga pangarap ko sa buhay. Delia, masarap tong adobo nyo ha. Hindi ako nagsasawa kahit araw-araw kong kainin. Ikaw ba nagluto nito? Ako lang ang naggisa, si Chang ang nagtimpla. Siya talagang marunong. Himalat, hindi mo kasama si Buboy ngayon. Doon siya kumain kay Aling Bet. Type niya yung tindera eh. Alam mo, nagtataka ako sa luto ni Aling Bet. Umulan man o bumagyo, parang hindi nawawala ng customer ang karinderya niya. Yan nga din ang pinagtataka ko eh. Pero mas gusto kong kumain dito sa inyo, Delia. Bakit naman? Dahil nandito ka. Naku, Lando. Tigil-tigilan mo yung si Delia. Pumunta yan dito para magtrabaho at hindi para maghanap ng mapapangasawa. Nakikipagkaibigan lang naman ako, Aling Bebang. Yung mga linyahan mong ganyan, napaghahalataan ka na may iba kang intensyon sa pamangkin ko. Magkaibigan lang po kami, Chang. Siguraduhin mo lang, Delia. Eh baka mapagalitan ako ng mga magulang mo pag nalaman nila na may umaali-aligid sa'yo rito. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko noon kay Lando, Miss Anne. Ang alam ko lang, masaya ako sa tuwing nakakausap ko siya. Madalas siyang magbiro kaya nauuwi sa tawanan ng aming usapan. Ngunit hindi natatapos ang kababalaghan sa aming lugar. Isang araw, pumunta si Mang Dodong sa karinderya ni Siyang Bebang. Dati itong kumakain sa karinderya ni Aling Beth, ngunit may napansing kakaibang matanda. Magandang hapon po, Mang Dodong. Upo po kayo. Ano pang gusto niyong kainin? Magandang hapon din niya. Adobong manok at munggong arian. At saka sabaw, kung may mainit pa. Abay, meron po. Isasando ko lang, saglit lang po. Eto, Mang Dodong, oh. Mainit pa po ito. Oh, Dodong, mukhang naligaw ka rito sa karinderya ko. Di ba't doon ka madalas kumain kay Beth? Oo, Bebang. Noong una, doon ako kumakain. Pero nitong mga nakaraang araw, parang hindi ko na maintindihan ang lasa ng mga putahe niya. Iba ang timpla. Kaya eto, bumalik ako rito. Eto na pong order niyong adobo, munggo, sabaw at syempre, mainit na kanin. Kain na po kayo, Mang Dodong. Salamat, Iha. Abay, mukhang masarap ito ah. Ay buti na lang at dito ako kumain ngayon. Bakit? Anong meron sa kabila? Di ba't lagi silang puno ng tao? Oo, dinarayo pa nga sila mula sa ibang barangay. At si Beth, kahit may edad na parang laging sariwa. Napansin ko rin po yan. Parang laging bago ang ayos niya, kahit hapon na. Hindi mo mahahalata na nasa kusina buong araw. At hindi lang yan. Ang luto niya may kakaibang lasa.
Parang may dagdag na rekado. Pero hindi mo matukoy. May mga araw na parang sobrang sarap. Aba, baka naman magaling lang siyang magtimpla. Pero ang tanong, anong karne ang ginagamit niya? Sinubukan ko na siyang tanungin. Ang lagi niyang sagot sa akin secret ingredient daw. Siguro po baka o imported na karne. Hindi ko rin alam pero hindi baboy. Hindi rin manok. Minsan parang lasang baka. Pero mas malambot ito at mas matamis. Baka yun ang dahilan kung bakit marami siyang customers. Sana nga ganun lang. Kaya lang, isang beses habang kumakain ako ng menudo niya, may hibla ng buhok sa kutsara. Akala ko string beans. Hinila ko. Ay, buhok nga. Diyos ko naman, bakit may buhok sa ulam? Buhok? Ay nako, baka na-aksidente lang siya o di naman kayo dumikit yung ulo niya sa kawali. Yan din ang iniisip ko. Pero hindi lang isang piraso. 3 pa nga eh. Kaya mula noon, hindi na ako bumalik. Hindi po kayo nagsabi kay Aling Beth? Ay, hindi na. Nakakahiya namang magreklamo pa kay Beth. Lagi na ngang may libreng sabaw, may ngiti at minsan may kasama pang chika. Sa bagay, baka nga natsambahan lang yung buhok. Pero ito pa, napansin ko rin, hindi siya gumagamit ng bawang. Kahit anong putahe. Ni amoy ng bawang wala. Hindi gumagamit ng bawang. Baka mas gusto niya yung natural na lasa ng karne. Maaring ganon, pero bihira yun na. Lalo na sa mga lutong Pinoy, bawang ang nagbibigay ng lasa. Oo nga naman. Halos lahat ng luto natin may bawang. Kahit sinigang, minsan naglalagay pa ako kahit konti. Kaya nga, parang kakaiba no? Baka ganun lang po talagang estilo ni Aling Beth sa pagluluto. Hindi natin alam ang buong istorya. Mahirap namang humusga lalo pat iba-ibang paraan natin sa pagluluto. Tama. Kaya dito na lang ako kakain. Dito alam kong manok ang manok, baboy ang baboy. Sa totoo lang, naging palaisipan sa akin ang sinabi ni Mang Dodong. Ang buhok sa putahe ni Aling Beth, ang misteryosong rekado, at higit sa lahat, ang kawalan ng bawang sa kanyang mga luto. Lalo pang nadagdagan ang pagdududa ko nang may mapansin kaming kakaiba kay Buboy. Buboy, ba't mukhang ang putla mo? May sakit ka ba? Nako, buti na lang talaga't hindi ako sumama sa'yo kahapon. May kutob na akong may kakaiba sa karne nila doon kila Aling Beth eh. Kakaiba talaga, Lando. Hindi ko maintindihan kung bakit ang sarap ng luto niya. Pero pagkatapos kong kumain, parang may bumaliktad sa sikmura ko. Nilagnat pa ako kagabi. Halos hindi ako makatayo. Baka naman luma na yung karne o kontaminado na. Hindi ko nga alam kung anong klaseng karne yung isinasahog niya sa mga putahe niya. Masarap pero kakaiba. Ayoko nang kumain doon ulit. Dito na lang ako kay Aling Bebang. Yan nga din ang kwento sa amin ni Mang Dodong. May kakaiba daw sa karne ni Aling Beth. Pero kahit ganun, marami pa rin ang kumakain sa karinderya. Paano? Hindi lang ulam ang hinahanap nila. Kundi yung tindera rin. Si Aling Beth. Abay, parang hindi tumatanda. Tigil-tigilan mo na nga yung pagnanasa mo kay Aling Beth, Boboy. Baka marinig ka niya at magalit pa yun. Aba! Maaga pa ang pulong nyo ritong 3 ah. Parang may barangay assembly sa tindahan ni Beba. Aling Susan, nandito ka pala. Kakain po ba kayo? Ay, pabili ako ng isang serve ng adobo Delia. Ay, ano palang pinag-uusapan nyo at mukhang seryosong-seryoso kayo. Ano na naman ang chismis? Ito kasing si Boboy. Nagsusuka pagkatapos kumain sa karinderya ni Aling Beth. Hinala namin baka kontaminado ang karne na ginamit sa pagluluto. Nako, kayong dalawa, huwag kayong kakain dyan. Hindi nyo ba alam ang chismis tungkol dyan kay Beth? Anong chismis naman yun, Aling Susan? Aba, marami nagsasabi na aswang daw yan.
Simula nung pumunta siya rito sa Naga, nagsimula na rin ang pagkalat ng mga bangkay. Naku naman, Aling Susan. Lahat na lang sa'yo, aswang. Si Mang Lito, aswang. Si Mang Edgar, aswang. Ngayon si Aling Beth din. Mga aswang naman talaga sila. Ano ba yan? Pati kami ni Lando, baka matawag nyo ng aswang. Para kayong si Lola ba siyang na-horror edition? Ay, huwag mo akong ginaganyan, Boboy. Ang tanda ko na sa mundong ito. Mas marami na akong nakita kaysa sa'yo. Tama na yan, Buboy. Respeto naman kay Aling Susan. Halika, tumalis na tayo. Nabagabag ako sa sinabi ni Aling Susan na aswang daw si Aling Beth. Pero napakahirap paniwalaan dahil sa ganda at amo ng mukha ng tindera. Dahil na rin sa pagiging abala, nawala rin ito sa isip ko. At isa pa, may mabigat na problema na kailangan naming harapin ni Tiang Bebang, ang pagkalugi ng aming karinderya. Aba, 6 lang ang kumain sa atin ngayong araw, Delia. 6! Hindi na uubos ang adobo natin. Ilang sandok lang ang nabawas. Para pang iniiwasan na tayo ng mga tao. Nakakapanlumo. Parang hindi na nila pinapansin ang niluluto natin eh. Samantalang dati, halos araw-araw, ubos ang kaldereta ko bago mag-alas 2. Kanina po napansin ko lahat ng dumaan diretso sa kabila. Doon kay Aling Beth, may pila pa rin hanggang gabi. Nakakainsulto na talaga, Delia. Parang tayo pang lumalabas na hindi marunong magluto. Nakakalimutan na ata ng mga tao kung gaano kasarap ang sinigang ko. Yung sisig na may lechon, yung minudo na minana ko pa sa nanay ko. Kay Bet na bumibili ang mga tao? Yung bago lang dito sa lugar natin? Yung mga pagkain niya kahit simpleng adobo, parang ang daming gustong kumain. May kakaibang amoy. Parang malasa pero hindi mo matukoy kung ano talagang sangkap. Yan ang kwento sa amin ni Buboy. Kailangan nating malaman kung anong ginagawa niya tuwing gabi, Delia. Po, Gusto kong silipin mo ang karinderya niya mamayang madaling araw. Mga alas 12. Lagi kong napapansin. Kahit sarado na sila, bukas pa rin ang ilaw sa kusina ni Beth. May mga tunog, mga kaluskos. Baka dun niya kinakata yung karne na inilalagay sa mga putahin niya. gusto niyo pong maniktik ako? Hindi mo naman kailangang pasukin ang karinderya niya. Silipin mo lang mula sa likod. Tingnan mo kung anong ginagawa niya. Chang, hindi po ba delikado yun? Mas delikado kung patuloy tayong malulugi. Wala na akong ipon. 1 buwan pa na ganito ang benta, magsasara na tayo. Pag nagsarang karinderya, saan ka pupunta? Uuwi ka na lang ba sa probinsya na bigo? Pero baka mahuli po ako ni Aling Beth. Maging maingat ka lang, Iha. Huwag kang gagawa ng ingay. Bakit po ba kayo biglang naging interesado sa karne niya? Noong 1 linggo, pumunta ako sa palengke. Kinausap ko ang 3 suki kong meat vendor. Alam mo bang sabi nila? Hindi raw nila pinagbebentahan si Beth. Hindi raw siya bumibili sa kanila. Pero po araw-araw may karne siya. Hindi lang konti, ang dami pa. At laging parang bagong katay. Kaya nga, ikaw ang pag-asa ko, Delia. Alamin mo kung saan niya kinukuha ang mga karne. Eto, gamitin mo itong flashlight mamaya. Mula rito, maglakad ka sa gilid ng bahay ni Mang Pilo. Sige po, Chang. Sigurado ako na pag nalaman natin ang secret ingredient ni Beth, lalakas na ulit itong karinderya ko. Papalit ng mga customers natin. Sana nga po, Chang. Tandang-tanda ko pa kung gaano katindi ang kaba ko dahil sa pinapagawa sa akin ni Tiang Bebang. Kung maaari lang tumanggi, sana'y ginawa ko na. Ngunit dahil sa awa ko sa kanya, sinunod ko siya kahit labag sa aking kalooban. Araw-araw kong nasaksihan ang pagsusumikap ni Tiang. Kaya naman, kahit takot na takot ako, pinili kong sundin siya. Kaya mo to, Delia.
para sa karinderya. Para kay Chang Bebang. Para hindi masayang ang pagpunta mo rito. Teka, may liwanag pa nga ang loob ng kusina tulad ng sinabi ni Chang. Nakalagay sa malaking bandihado at nakatakip ng puting tela. Mukhang yun ang sikretong rekado. Ayan na si Aling Beth. Ba't niya kaya inaalis ang puting tela sa bandihado? Ang aga niya namang magluto. Teka, karni nga ang laman. Kaso ba't... Bakit parang balat ng tao? May tattoo pa. Ay, bakit nilalanta ka ni Aling Beth ang ilaw ng karni na parang ngayop na gutom na gutom? Diyos ko! Ang itsura niya! Ba't ganyan? Saliwang saliwa. Bihira akong makakuha ng ganitong klaseng laman. Malambot, makinis, at may tamang taba. Salamat sa iyo, Arnold. Ang tapang mong lumaban kagabi. Pero ngayon, ikaw ay magiging special of the day. Kalderetang Arnold. Mas masarap pa to kaysa baka. Diyos ko! Kailangan ko nang umalis. Hindi ko makakalimutan ang nakita ko nung gabing yon. Pagharap ni Aling Beth sa ilaw, duguan ang kanyang bibig, pula ang mga matang nanlilisik, mahahaba ang ngipin tulad sa mabangis na hayop. Nakita ko rin ang matutulis na mga kuko niya, pati na rin ang kanyang mahabang dila. Dahil sa takot, tumakbo ko pabalik sa aming karinderya. Delia, anong nangyayari sa'yo? Para kang hinahabol ng multo. Pawis na pawis ka, nanginginig ka pa. Chang, si Aling Beth, hindi siya tao. Nakita ko siya kumakain ng karne. Ilaw na karne, parang may balat pa ng tao. Duguan ang bibig niya, pulang-pula ang mga mata, ang ngipin niya, kasing tulis ng ngipin ng mabangis na hayop. At ang dila niya, katulad sa ahas. Ano ka ba, Delia? Kagigising ko lang, tapos sisimulan mo ang araw ko ng katatakutan. Totoo po, Chang, nakita ko siya. Aswang si Aling Beth. Hala, Delia, ano ba yung pinagsasasabi mo? Tigil-tigilan mo na nga pakikipag-usap niyan kay Susan. Kung ano-ano na tuloy ang pinagsasasabi mo eh. Hindi po ako nagbibiro, Chang. Nakita ko talaga. May kinakain siyang ilaw na karne, may balat ng tao, Chang. May tattoo pa nga eh, Arnold ang pangalan. Delia, iha, baka anto ka lang. Naghalo na siguro sa utak mo ang gutom, takot at imahinasyon. Hindi po imahinasyon ang lahat, Chang. Alam ko kung ano nakita ko. Hindi ako maniniwala sa kwento mong aswang-aswang. Sa gandang babae ni Beth, may maniniwala ba na aswang siya? Nakita ko ang totoong pagkatao niya. Halimaw siya. Kahit anong pangungumbinsi ko kay Chang Bebang, hindi siya naniwala na aswang si Aling Beth, Miss Anne. Pinagbilinan niya pa akong wag nang ikwento sa iba ang mga pinagsasasabi ko. Baka raw mapagkamalan akong baliw o tsismosa lang na wala sa hulog, katulad ni Aling Susan. Pero hindi ko kinaya na mag-isa lang ako sa sikreto. Kailangan kong may makausap. May isang tao akong alam na mapagkakatiwalaan. Si Lando. Uy, Delia, good morning. Mukhang hindi ka na naman nakatulog ng maayos ha. Lando, may kailangan akong sabihin sa iyo. Matagal ko na itong gustong sabihin pero natakot lang ako eh. Baka hindi mo rin ako paniwalaan gaya ni Chang. Oh, anong meron? May problema ba sa karinderya? Hindi lang sa karinderya, kundi sa buong lugar na to. Nung isang gabi, sinilip kong kusina ni Aling Beth para alamin kung bakit laging dumadagsa ang mga tao sa karinderya niya. Ha? Bakit mo naman ginawa yun? Delikado yun ah. Buti hindi ka nahuli ni Aling Beth. Alam ko. At halos mamatay ako sa takot. Inutusan ako ni Chang. Gusto niyang malaman kung ano talagang secret ingredient ni Aling Beth. Yet, kahit takot ako, sumilip ako sa bintana sa likod ng karinderya niya. At Lando, Diyos, hindi ko makakalimutan ang nakita ko.
Anong nakita mo, Delia? Nandun si Aling Beth sa gitna ng dilim ng kusina. May malaking bandihadong nakatakip. Tapos dahan-dahan niyang inalis ang tela. At dun ko nakita hilaw na karne. Pero hindi ordinaryong karne nilantakan niya. May balat at may tatupa. Ang pagkarinig ko kay Aling Beth, Arnold daw ang pangalan. Gagawin niyang kaldereta. Maliban pa ron, nagbagong mukha ni Aling Beth. Nagmukha siyang halimaw. Arnold? Diyos ko. Si Arnold yung lasenggong nawawala nung nakaraang linggo. Hindi na nakauwi ng bahay nila. Hanggang ngayon pinaghahanap pa rin siya ng pamilya niya. Hindi kaya si Aling Beth ang may kagagawan sa pagkawala ng mga tao rito sa lugar natin? Delia, may sasabihin din ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano sasabihin to pero matagal na akong may masamang kutob sa kanya eh. Yun ang dahilan kung bakit ni minsan hindi ako kumain sa karinderya ni Aling Beth. Seryoso ka, Lando? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Di ako sana maniwala nun. Baka ako lang din ang nag-iisip ng masama. Pero ilang buwan nang nakakalipas, mga bandang 2:00 ng madaling araw, pauwi ako galing inuman. Medyo hilo pa ako pero malinaw ang nakita ko. Nadaanan ko ang karinderya niya. May ilaw pa. Nakita ko siya. May dala siyang malaking sako. Ano naman ang laman ng sakong dala-dala niya? Hindi ko alam pero may tumutulo pang dugo. Kala ko nga may tinadtad siyang manok o baka. Pero hindi eh. Parang hindi normal. Ang amoy napakalansa. Hindi gaya ng ordinaryong karne. Kaya nung kwento ni Buboy na kakaibang karne na hinahain ni Aling Beth, mas tumibay ang hinala ko. Lando, ibig sabihin, totoo talagang nakita ko. Hindi ako nababaliw. Totoo rin ang sinasabi ni Aning Susan na aswang si Aling Beth. Hindi ka baliw, Delia. May nangyayaring kakaiba sa karinderyang yan. At matagal na. Pero ngayon lang may nakakita. Pero hindi naniniwala si Chang. Pinagtawanan lang niya ako. Akala niya guni-guni ko lang lahat. Kahit hindi siya maniwala, hindi na tayo pwedeng tumahimik. Lalo na kung may kinalaman si Aling Beth sa mga natatagpo ang bangkay dito sa Naga. Hindi malabong mangyari na ang hinahain niyang karne ay karne ng tao. Anong gagawin natin, Lando? Kailangan muna nating masiguro na aswang siya, Delia. Hindi natin siya pwedeng akusahan na walang sapat na ebidensya. Kailangan nating mapatunayan na aswang nga si Aling Beth para malaman natin kung paano siya mapupuksa. Lando, natatakot ako. Huwag ka mag-alala, Delia. Kasama mo ko. Tutulungan kita para maipasara ang karinderya ni Aling Beth at matigil ang paghahain niya ng karne ng tao dito sa lugar natin. Salamat kung ganun, Lando. May tiwala ako sa'yo. Para mapatunayan na aswang si Aling Beth, nagplano kami ni Lando kung paano namin siya mabubuking. Sa oras na makakuha kami ng ebidensya, ibubunyag namin sa lahat kung sino talaga siya. Kinaumagahan, pumunta kami ni Lando sa lumang barbershop na katapat ng karinderya ni Aling Beth. Nagkunwari kaming nagpapahinga sa lilim ng puno habang lihim siyang minamanmanan sa pamamagitan ng malaki at kalawanging salamin na nakasabit sa pader ng shop. Dito na tayo, Delia. Kunwari lang tayong nagkakwentuhan. Pero sa salamin tayo tumingin. Doon natin siya makikita nang hindi tayo nahahalata. Sigurado ka ba, Lando? Baka bigla siyang mapatingin dito. At pag nahuli niya tayo, baka kung anong mangyari sa atin. Alam ko delikado. Pero ito lang ang pagkakataon natin. Tignan mo siya, oh. Yun, oh. Bubuhos ng sabaw sa isang mangkok. Ihawak siyang malaking sandok. Pero, teka lang. Tingnan mo nang mabuti. Kita sa salamin yung dalawang lalaking kumakain. Pati yung batang nakatayo sa gilid. Aninag mo. Pero si Aling Beth, wala. Parang, wala siyang refleksyon. Nasaan siya? Dapat katabi siya ng mga lalaking yun, ah. Kanina lang hawak pa niyang pitsil. Pero sa salamin, parang hangin si Aling Beth. Aswang nga siya, Delia. Totoo ang sinasabi mo. Lumapit tayo sa karinderya niya para makita natin kung may anino siya, Lando. O sige. Dahan-dahan lang tayo, Delia.
tumingin tayo sa sahig. Huwag masyadong lantaran. Lando, tingnan mo yung lupa. Yan o, sa dapat ng lutuan niya. Kita mo yung anino ng mga kawayan, pati ng mesa. Oo, malinaw pa sa araw. Pati yung tabo, may anino. Pero, teka lang. Yung paa ni Aling Beth, tingnan mo. Walang aninong sumusunod sa galaw niya. Delia, tumalikod din siya kanina. Tapos bumalik. Pero kahit isang guhit ng anino, wala talaga. Kakatakot, Lando. Ano ba tong ginagawa natin? Kahit ang haling tapat kinikilabutan ako. Hindi siya tao, Delia. Kampon siya ng kadiliman. Umalis na tayo rito. Baka mahalata niya pa tayo. Delia, huwag kang pupuslit ng tingin. Baka bigla siyang lumapit. Tumingin siya rito, Lando. Parang naramdaman niya na tinitingnan natin siya. Siguro'y nararamdaman niya na may gusto makaalam ng tunay niyang pagkatao. Sapat na pang nalaman natin. Para maibunyag sa lahat ang tunay niyang pagkatao, Lando. Hindi pa rin to sapat, Delia. Madali niya lang ay tatanggi ang lahat ng paratang natin. Lalo pat napakaamo ng kanya mukha. Kailangan natin makakuha ng litrato. Litrato? Paano natin gagawin yun? May luma kaming kodak sa bahay. Pwede nating hiramin kay nanay. Hindi niya yung ginagamit. Gamitin natin para kunan ng litrato si Aling Beth habang nasaan yung aswang siya. Hindi kaya masyadong mapanganib yung plano mo, Lando? Paano kung mahuli niya tayo? Ito lang ang naiisip kong paraan, Delia. Pag nakuha natin ang litrato, hindi niya na may tatanggi na isa siyang aswang. Kailan ba natin isasagawa ang plano mong yan? Bukas ng gabi, Delia. Kapag sarado ng karinderya at hindi siya alerto, mag-aabang tayo sa likod, malapit sa bintana kung saan mo siya unang nakita. Kung siswertehin tayo, makikita ulit natin siyang kumakain ng kilaw na karne o lumitaw sa tunay niyang anyo. Ayoko na sanang makita si Aling Beth sa tunay niyang anyo, Miss Anne, lalo na habang siya'y kumakain ng tao. Ngunit wala kaming ibang paraan ni Lando para patunayan sa lahat na siya nga ang aswang na nambibiktima sa naga. Kailangan namin ng ebidensya, kailangan namin ng litrato. Kaya nagdesisyon kaming sumugod kahit delikado. Nagbitbit kami ng asin at bawang, lahat ng alam naming pangontra sa mga aswang. Pagsapit ng hating gabi, tahimik kaming gumapang sa damuhan sa likod ng karinderya ni Aling Beth. Lando, sigurado ka bang nandito siya ngayon? Baka naman wala siya. O baka ibang taong nasa loob. Oo, nakita ko siyang pumasok kanina eh. Bit-bit yung sako, may tumutulong dugo. Huwag ka patakot, Delia. Kapag nakuha natin ang litrato, wala na siyang kawala. May bawang at asin ako sa bulsa ko. Kung sakaling may mangyari, may protection tayo kahit papano. Mabuti yan, Delia. Pero sana, hindi natin kailanganin. Ayan siya. Tumingin ka, Lando. May kinakain siya. Diyos ko. Delia, anong nilalang yan? Ang balat niya parang nabubulok. Ang mga kuko parang pangil. At yung kinakain niya mukhang kamay ng tao yun. Hindi ko na yata kaya, Lando. Gusto ko nang tumakbo. Sandali lang. Aayusin ko lang ang lente. Hindi pwedeng malabo ang kuha. Ayan. Isa pa. Sino yan? Lando! Tumakbo na tayo, bilis! Sandali! Nakuha ko ng litrato! Kunin ko lang ang camera! Do, Dahlia! Hindi ko hayaan na makatakas kayo! Nakalmot yung likod ko, Dahlia! Ang gapli! Lumayo ka na dyan! Kayong mga ususero! Dapat sa iyo pinapatahimik habang buhay! Lumayo ka sa kanya! Eto kasi! Anong ginawa mo sa akin? Ang hapdi ng balat ko! Layuan mo si Lando, aswang! Eto pa! Kayong dalawa, tandaan nyo ito. Babalikan ko kayo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay! Lando, wala na siya. Pero kailangan umalis na tayo. Ngayon na, baka bumalik pa siya. Ang likod ko!
Sobrang apti. Ang camera, Delia. Ang camera. Hindi ko na nabitbit, Lando. Nahulog sa damuhan. Tapos nasipa ni Aling Beth paalis. Nakuha niya. Nakuha niya ang ebidensya. Ang ebidensya natin, Delia. Kailangan nating balikan. Huwag na, Lando. Umalis na tayo. Makakakuha rin tayo ng bagong ebidensya. Pero sa ngayon, mas mahalaga na mabuhay tayo. Dahil sa nangyari sa amin ni Lando, pinanghinaan ako ng loob. Hindi lang dahil muntik na kaming mapatay ni Aling Beth, kundi dahil malinaw na alam na rin niyang may alam na kami. Sa tuwing nakakasalubong namin siya, matalim ang tingin niya. Hindi pa rin gumagaling ang sugat ni Lando sa likod. Madalas akong magbantay mag-isa sa karinderya ng tiyan ko habang nagpapahinga siya. At isang hapon, habang nag-aayos ako ng mesa, may naramdaman akong presensya sa likuran ko. Aling Beth, Parang wala pa rin nabawas sa mga ulam niyo, Delia. Aba, nilalangaw ng sinigang. Ngumiti ka naman kasi paminsan-minsan. Baka sakaling may maawa at kumain dito. alam ko ng sikreto mo, Aling Beth. Hindi mo ako malilinlang ng maganda mong mukha. Natitiyak kong isa kang aswang. Nahihibang ka na, Delia. At sino namang maniniwala sa mga sinasabi mo? Baka kapag pinagkalat mo yan baka mapagkamalan ka pang baliw. Di ako baliw. Alam ko kung anong nakita ko, Aling Beth. Kung hindi ka patitigil sa mga kasamaan mo, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa lahat ng taga rito na isa kang aswang at pinapakain mo sila ng laman ng tao. Delia, anong nangyayari dito? Lando, mabuti naman at dumating ka. Kumusta ang likod mo? Malalim bang sugat? Hindi pa rin magaling. Parang may hapdi na hindi ko maintindihan. Apat paswerte ka't buhay ka pa, iho. Maraming hindi nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Tigil-tigilan mo na kami. Huwag mo nang subukang baliktarin ang lahat. Isa kang halimaw. Hindi mo kami kayang takutin. At anong balak niyong gawin, ha? Ipagkalat sa mga tao nakita niyo? Sa tingin niyo ba may maniniwala sa inyo? Isang hamak na tindera at isang driver na nangihimasok sa buhay ng may buhay? Kung hindi mo kami inatake, baka pwede pa kami magpanggap na wala kaming nakita. Pero alam na namin kung sino ka talaga. At kung anong panganib na dala mo dito sa Naga. Kung hindi niyo titigilan ang kasasat-sat niyo, isasahog ko kayo sa adobong atay na lulutuin ko bukas. Sa tingin niyo, ilang taon na ako nakakalusot, ha? Walang makakapigil sa akin, lalo na kayong dalawa. Kung akala mo matatakot kami sa banta mo, nagkakamali ka. Hindi ka na makakapagtago pa. Hindi ako natatakot sa iyo, Aling Beth. Walang lihim na hindi nabubunyag. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang yung dalawa. Hindi niyo ako mapipigilan sa ginagawa ko. Darating ang araw, kasama na kayo sa mga bangkay na makikita dyan sa kalsada. Kung ako sa iyo, Delia, umuwi ka na sa probinsya mo bago ka pa mapahamak ng tuluyan. Tulad ng sinabi ni Aling Beth, hindi namin napigilan ni Lando ang mga sumunod na krimen. Halos araw-araw may bagong ulat na bangkay sa Naga, lasug-lasug ang katawan, warak ang laman, at kung minsan may mga parte ng katawan na nawawala. Hindi pa sapat yun. Nagsimula na rin ang panggugulo ni Aling Beth sa mga buhay namin. Chang Beba? Chang, naririnig mo ba yun? Ano na naman yan, Delia? Nako, baka pusa lang yan. Araw-araw na lang, may kaluskos kang naririnig. Pero Chang, pakinggan mong mabuti. Mabigat ang bawat yapak. Hindi ito tulad ng kaluskos ng pusa. Parang may tao sa bubong natin. Gabi-gabi na lang. Tao? Pero naman ang gagawin ng tao sa bubong ng bahay natin. Hindi ba't kahapon lang, ako mismo ang nagwali sa labas. Wala akong nakitang kahit anong palatandaan na may umaakyat. Baka naman masyado ka lang nag-iisip, Delia. Hindi ito imahinasyon, Chang. Laging 2:00 ng madaling araw. Bigla na lang may lalakad sa itaas, dahan-dahan. Tapos parang may bumubulong sa may kisame. Ay, nako. Huwag mo nga akong tinatakot, Delia. Chang, si Aling Beth yun. Nararamdaman ko. Galit siya sa akin dahil alam ko ng lihim niya.
Gusto niya akong patahimikin. Aswang na naman. Delia, matagal na akong nakatira dito sa Naga. Bata pa lang ako. Sinasabi na ng matatanda ang kwento ng mga aswang. Pero ni Anino, wala akong nakita. Eh ikaw, ilang buwan ka palang dito at kung ano-ano nang naiisip mo. Hindi ito katang isip, Chang. Hindi ako nag-iimbento ng ganyan. Si Lando nga sugatan pa rin hanggang ngayon. Hindi ba't nakita mo rin ang sugat niya sa likod? Oo, nakita ko. Pero baka naman nadulas lang siya o kaya na may nadapa. Hindi aksidente yon, Chang. Kinalmot siya ni Aling Beth. Wala kang ideya kung gaano ako natakot nung gabing yon. At ngayon pakiramdam ko, kami naman ni Landong isusund ni Aling Beth. Delia, alam kong natatakot ka. At alam kong may mga bagay tayong hindi maiintindihan. Pero hindi ko kayang paniwalaan kaagad na may aswang sa lugar na to. Lahat ng kapitbahay natin, kilala ko mula pagkabata. Hindi madaling paniwalaan ang sinasabi mo. Pero totoong sinasabi ko, Chang. Maniwala ka sa akin. Ay nako, lalabas na nga lang ako at sisilipin kung anong nasa taas ng bubog natin para naman papanatag ka na. Pusa lang yan, sinasabi ko sa iyo. Chang, wag! Mas mapanganib kung lalabas ka ng bahay. Matulog na lang po tayo. Hindi na ako magbabanggit sa'yo ng mga bagay patungkol sa mga aswang. Nasaktan ako dahil hindi ako magawang paniwalaan ang sarili kong kamag-anak, Miss Anne. Si Chang Bebang na tinuring kong pangalawang ina. Hindi ko na rin sinubukang ipilit ang paniniwala ko. Mas pinili kong manahimik. Ayokong madamay pa siya. Ayokong mapahamak siya sa mga bagay na ako lang ang may alam. Tuwing gusto niyang lumabas para tingnan ang kalusko sa bubong, pinipigilan ko siya. Halos hindi ako makatulog gabi-gabi. Pakiramdam ko, lagi akong pinagmamasdan ni Aling Beth. At napagtanto ko, hindi lang pala ako ang hindi niya pinapatahimik. Pati na rin si Lando. Lando? Lando, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Uy, Delia, ayos ka lang ba? Mukha kang puyat na puyat ah. Parang ilang araw ka nang hindi natutulog. Anong nangyari? Lando, may umaakit na naman sa bubong namin kagabi. Hindi lang basta ingay ah. Yung parang mabigat na hayop o tao. Narinig ko yung yapak. Yung bawat hakbang. Tapos may tila pagkamot sa bubong. Lando, tuwing madaling araw, ganyan ang nangyayari. Akala ko, ako lang nakakaranas niyan. Ano? Ano ibig mong sabihin? Gabi-gabi rin. May naririnig akong kalusko sa bubong ng kwarto ko. At hindi ito basta lang ingay ng bubong o pusa. Yung parang may gumagapang. Mabigat, mabagal. Minsan 3 beses pa siyang umiikot. Para bang inaalam niya kung gising ako. Akala ko nga nung una, guni-guni ko lang. Pero paulit-ulit. Tuwing madaling araw rin yun nagaganap. Lando, sigurado akong si Aling Beth yun. Ginugulo niya tayo kasi alam natin ang lihim niya. Hindi siya tumitigil kasi alam niyang alam natin. At sa tingin ko, mas lalo siyang nagagalit. Noong isang gabi, nadulas ako sa labas ng bahay habang nagtatapon ng basura. May parang tao akong nakita sa bubong. Akala ko kapitbahay lang. Pero pagtingin ko ulit, wala na. Pero pakiramdam ko, may nakatitig sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko, Lando. Takot na ako. Hindi na ako makatulog, hindi makakain. Kahit si Chang Bebang, hindi ko alam kung ligtas pa siya. Delia, makinig ka. Kailangan nating manatiling kalmado. Hindi tayo pwedeng matakot. Baka yan pang gusto niya. Na unti-unti tayong sirain sa takot. Anong gagawin natin? Tatagan muna natin ang mga loob natin. Hanggang sa makaisip tayo ng paraan kung paano natin wawakasan ang mga ginagawa ni Aling Beth. Simula ng gabing may kumakaluskos sa bubong, hindi na ako mapakali. Parang laging may mata sa likod ko. Kaya kinaumagahan, kahit kulang sa tulog, maaga akong bumabangon. Nililinis ko ang harap ng karinderya, umaasang kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Isang araw, akala ko'y magiging pangkaraniwang umaga lang ang haharapin ko. Pero doon ko nakita kung gaano kasama si Aling Beth. Ano nga mo ito? Parang dugo. Ano? Ay!
Delia! Chang! Ano yan? Anong nangyari? Eh, ba't ka sumisigaw ng ganyan? Chang, tingnan niyo po. Tingnan niyo. May puso po. May pusong iniwan dito sa harap ng karinderya natin. Duguan pa po. Oh, Diyos ko! Bakit may ganyan dito? Saan galing to? Hindi to hayop, Delia. Ito parang puso ng tao. Hindi niya talaga ako titigilan, Chang. Sino bang tinutukoy mo? Sino? Sinong may lakas ng loob na mag-iwan ng ganito? Sabihin mo sa akin, Delia. Sinong mananakot sa'yo ng ganito? Chang, tumingin po kayo sa kalsada. Bakit ba? Si Beth? Nakangisi siya. Nakangisi siya sa akin, Chang. Delia, pumasok tayo sa loob. Ipagbibigay alam ko kay Kap ang nangyari. Tara na. Hindi po siya tao. Hindi na po talaga siya tao. Ipinagbigay alam ni Chang Bebang ang tungkol sa pusong natagpuan sa harap ng aming karinderya. Dumating ang mga pulis, tumingin-tingin, nagtaka. Pero ang sabi lang nila, baka raw gawa ito ng tao. Tao lang daw ang may kakayahang gumawa ng ganitong karumal-dumal na bagay. Pero hindi ko masabi sa kanila ang totoo dahil baka isipin nilang nababaliw na ako. Baka ipasok pa nila ako sa ospital. Ngunit hindi ko kayang manahimik na lamang. Delia! Iha! Totoo ba yung nangyari sa'yo? May nakita raw na puso ng tao sa harap ng pwesto nyo. Oo, Aling Susan. Naniniwala na ako sa inyo. Hindi tao ang may gawa ng mga krimen dito sa Naga. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba kung sino ang aswang dito sa lugar natin? Oo, Aling Susan. Si Aling Beth. Siyang aswang. Ay, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa kutob ko. Akala niya madadaan niya tayo sa maayos niyang bihis at matamis niyang mga ngiti. Pero hindi niya ako naloko kahit kailan. Nakita namin mismo ni Lando ang tunay niyang anyo. Nang gabing sumilip kami sa likod ng karinderya niya. Nakita namin kung paano siya nagbago. Yung balat niya, yung mata niya parang hayop. Tapos kumakain siya ng karne ng tao. Santa Maria, ay hindi kayo dapat lumapit doon, Iha. Ang mga aswang, kapag nahuli mo ang sekreto nila, hindi ka na nila titigilan. Titingnan ka nila bilang banta. At ang mga banta, pinapatay nila. Anong gagawin namin ni Lando? Nasa panganib ang buhay namin, Aling Susan. Hindi kami titigilan ni Aling Beth. Alam ko hindi nyo siya kayang tapatan ng basta-basta. Kaya may pupuntahan tayo bukas. Isama mo si Lando. May kilala akong makakatulong sa atin. Sino naman po? Si Mang Ipe. Albularyo siya sa kabilang barangay. Ay, hindi siya basta manggagamot lang, Delia. Marami na siyang hinarap na nilalang, hindi lang aswang. May kaalaman siya sa mga lumang orasyon, sa panlaban, sa anting-anting. Kung may makakatalo sa lakas ni Beth, siya na yon. Sige po, sasabihan ko po si Lando mamaya pag nakadaan siya rito sa karinderya. Sa totoo lang, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang malaman kong may albularyong pwedeng tumulong sa amin ni Lando. Nang hapon na yon, hinintay ko ang pagdaan ni Lando sa karinderya. Pero mukha siyang balisa at wala sa sarili. Lando, bakit balisa ka? May problema ba? Delia, si Buboy nawawala. Kahapon pa. Anong ibig mong sabihin na nawawala? Oo. Pinuntahan ko na siya sa bahay nila kaninang umaga. Sabi ng nanay niya, hindi daw siya umuwi simula kagabi. Tinanong ko na rin ang mga tropa. Pero wala eh. Ni anino niya. Walang nakakita. Hindi mo ba alam kung saan siya huling nagpunta? Alam ko lang. Nung huling inuman namin, medyo lasing na siya. Nagtapat siya sa akin. Sabi niya, tapos na siya magtago. Pagtatapat na raw siya kay Aling Beth ng pagmamahal niya. Ay, Diyos ko, Lando. Hindi kaya hawak-hawak siya ni Aling Beth ngayon? Ayoko man isipin yun pero yun din ang tumatakbo sa isip ko. Dahil kailangan ko siyang puntahan. Si Buboy ang pinakamatagal kong kaibigan. Hindi ko siya pababayaan. Lando, magagabi na. Masyado nang delikado. Nakalimutan mo na bang nangyari sa'yo nung muntik ka nang mapahamak?
Baka hindi ka na makabalik kung basta ka nalang susugod. Anong gagawin ko, Delia? Hahayaan ko na lang bang may mangyaring masama sa kaibigan ko? Kung akong nawala, alam kong gagawin din ni Buboy ang lahat para hanapin ako. Hindi ko sinasabing pabayaan mo siya, Lando. Hihingi tayo ng tulong. Pumunta tayo kay Aling Susan. May kilala siyang albularyo na makakatulong sa atin. Nung dapit hapon na yon, agad kaming pumunta kay Aling Susan para madala niya kami kay Mang Ipe, ang albularyo sa kabilang barangay. Buti na lamang at may tricycle si Lando kaya walang oras ang nasayang. Malalim na ang gabi nang makarating kami sa kubo ni Mang Ipe. Sino yan? Gabing-gabi na. Mang Epe! Si Susan ito! Oo. Susan, ay ba't pumunta ka rito? Malalim na ang gabi. Sino yung mga kasama mo? Ay, ito po si Lando, yung taga-deliver ng bigas. Kasama ko si Delia. Pamangkin siya ni Aling Bebang, yung may-ari ng karinderya sa kabilang barangay. Magandang gabi po. Pasensya na po talaga sa abala. Pero wala na po kaming ibang malapitan eh. Kailangan po namin ng tulong nyo. Diyako, halina kayo. Pumasok kayo. Bihira na akong binibisita ng ganitong oras. Malamang malalim ang dahilan. Salamat po. Ano bang nangyari at naparito kayo? Mang Epe, kailangan namin ng tulong mo. Totoong hinala natin. Si Beth nga ang aswang at hawak niyang kaibigan ni Lando. Sabi ko na nga ba't may kakaiba sa babaeng yon? Tuwing dumadaan ako sa karinderiya niya, lumalamig ang hangin. Isang sinyalis na may masamang elemento sa paligid. Kaduna-duna rin ang biglang pagsulpot ng babaeng yan dito sa naga. Mang Ipe, kailangan na nating puntahan si Buboy. Baka huli na ang lahat para sa kanya. Hindi tayo maaaring pumunta doon nang hindi tayo handa, Lando. Hindi ordinaryong tao ang makakaharap natin, kundi isang anak ng kaniliman. Baliwala sa kanya ang tabak at sibat. Paano po natin masasagip ang kaibigan namin, Mang Ipe? Makinig kayo. Hindi simpleng kalaban ng aswang, lalo na ang tulad ni Beth, na kayang magkubli sa anyo ng tao. May dalawang paraan para mapuksa siya. At hindi madali ang alinman doon. Ano po yun? Una, kailangan ninyo ng punyal. Hindi basta punyal, ha? Kundi yung isinawsaw sa langis ng nyog na binabad sa ilalim ng araw sa loob ng 5 araw. Yun lang ang kayang tumagos sa puso ng isang nilalang ng dilim. Punyal? Oo, At dapat sa puso talaga itusok? oo. Isang bagsak lang. Isang tama. Dapat tagos sa puso at higit sa lahat, dapat malinis ang kalooban ng tataga. Hindi pwedeng may alinlangan, hindi pwedeng natatakot. At ang pangalawang paraan po, Sunugin ang buong katawan. Hindi dapat matira kahit isang bagay. Bawat hibla ng buhok, bawat kuko. Kapag may natira, muling pabangon ang kasamaan. Siguro magagawa namin yung unang paraan. Kailangan kong tusukin ang puso ni Aling Beth gamit ang punyal. Mang Epe, may punyal po ba kayo? O paano po kami makakagawa ng ganoon? May hawak ako rito. Ginamit na to noong sa isang tikbalang sa kabilang baryo. Pero bago ko ito ibigay, siguraduhin ninyong handa kayong pumatay ng nilalang na minsan ay naging mukhang tao. Handa po ako, Mang Ipe. Papatayin ko si Aling Beth. Hindi ko hahayaang may manganib pa lang dahil sa kanya. kailangang wakasan namin ang panggugulo ni Aling Beth. Kung ito lang ang tanging paraan, gagawin namin, Mang Ipe. O sige, sasamahan ko kayong dalawa dyan sa pinaplano ninyo. Ito ang punyal. Itago mo ito, Lando. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, huwag kang mag-alinlangan na itarak sa puso ni Beth. Huwag mo ring hahawakan ng kamay lang. Balutin mo ito ng tela, ng abaka. At ito ang banal na langis at asin. Susan, ibuhos mo ito sa paligid ng karinderya habang nakikipagtuos kami para hindi makatakas si Beth. Ay, sige po, Mang Epe.
pumunta na tayo sa karinderya ni Beth at sagipin ang kaibigan ninyo bago pa mahuli ang lahat para sa kanya. Ngayon pa lang, magdasal na kayo. Wala na kaming sinayang pang oras. Tumungo kami sa karinderya ni Aling Beth para mailigtas si Buboy. Katulad ng iba pang mga gabi, meron pa ring ilaw ang kanyang karinderya. Dahan-dahan ang aming naging pagkilos para hindi niya kami matunugan at mabigyan ng oras na maisaboy ni Aling Susan ang banal na langis at asin sa paligid. Mang Ipe, sapat na po kaya mga dala nating panlaban sa aswang para mapusa si Aling Beth? Wala tayong ibang pagpipilian, Delia. Sigurado akong kakainin ni Beth ang kaibigan ninyo ngayong gabi. Hindi niya papayagan na abutin pa ito ng umaga at gumawa ng ingay sa karinderya niya. Huwag kang panghinaan ng loob, Delia. Kasama mo kami ni Mang Ipe. Hindi namin nahahayaan may mangyaring masama sa'yo. Poprotektahan kita. Hindi niyo na kailangan matakot. Ito ang dahilan kung bakit binigyan ko kayo ng punyal, asin at langis. Alam kong matapang kayong dalawa. Ang tapang nito ang tatapos sa kadilimang ito. Nandito na tayo sa karinderya ni Beth. Oh, narinig niyo ba yon? Parang may umuungol sa loob. Tila humihingi ng tulong. Boses yun ni Buboy. Buhay pa siya. Tara't punta na natin siya. Susan, simulan mo na ang pagsaboy ng banal na langis at asin sa paligid ng karinderya ni Beth. Kami nagbahala sa kanya. Ay sige po, Mang Ipe. Buboy! Buboy, gumising ka! Lando, tulong si Aling Beth. Alimaw siya. Kakainin niya ako. Totoong sinabi ni Aling Susan, may mga buto. Buto sa ilalim ng sahig. Kinain niya na ang iba. Diyos ko, tuguan siya. Pero buhay pa. Dalia, Mang Ipe, tulungan natin siya makalabas. Dali! Dahan-dahan lang, Buboy. Tawakan ng balikat ko. Kaya natin to. Nandito na kami. Akala ko, magkatapusan ka na, Delia. Nakita ko, nagbabago siya. Yung mga mata niya, pulang-pula. Parang hindi siya tao. Pumunta lang sana ako rito para ipagbatang pagmamahal ko sa kanya. Yun pala, halimaw si Aling Beth. Hindi kayo welcome dito! Mga makakapalang mukha! Pakialamero! Bitawan niyo ang hapunan ko! Hindi namin papayagang may mapahamak pa sa lugar na ito, Beth. Panahon na para wakasan ang kasamaan mo rito sa Naga. At tikin niyo ba matatalo niyo ako? Mga hangal! Ang lakas ko'y mula sa daang-daang taon ng gutom at galit! Hindi ako isang simpleng babae! Isa akong aswang! Akala ng lahat mabait kang kusinera. Palaging nakangiti, palaging magalang. Pero sa likod ng ngiti mong yan, isa kang halimaw! Hindi ko kasalanan kung nabighani sila sa akin. Ang mga tao, pagkain lang kayo sa paningin ko! Pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaan mo, Beth! Delia! Lumabas na kayo ni Buboy! Kami ng bahala ni Mang Ipe! Mag-iingat kayo, Lando. Babalikan ko kayo kapag ligtas na si Buboy. Noong mga panahong yon parang huminto ang oras. Halos hindi ako makahinga. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaalalayan si Buboy palabas ng karinderya ni Aling Beth. Tagumpay ko siyang nailabas kahit na natatakot ako. Bumalik ako sa loob ng karinderya para matulungan ko sina Lando at Mang Ipe. Delia, anong ginagawa mo rito? Ba't ka bumalik? Tumakas na kayo ni Buboy at ni Aling Susan. Bakit mo pa kami binalikan? Hindi kita kayang iwan, Lando. Kung ito ng huling gabi natin, gusto kong kasama ka. Oo, ngayon pa talaga kayo nagdadrama. Ang tamis naman ng pagmamahalan, nakakaiyak. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo paghihiwalayin. Sabay kong tatapusin ang mga buhay nyo. Lando, iwas! Papunta siya sa'yo! Mabilis siya!
Bantayan mo ang mga kuko niya! Tinamaan niya ako sa braso! Mangipe! Ang sakit! Diyos ko! Napakaraming dugo sa braso mo! Walang iya ka talagang aswang ka. Halimaw! Akala mo ba makakaligtas ka pa? Ito ang banal na langis! Ang init! Nasusunog ang balat ko! Anong ginawa mo sa akin? Yan ang kabayaran ng mga kasalanan mo, Beth! Hindi pa ako tapos! Hindi niyo ko kayang patayin! Nila, iabot mo sa akin ang punyal. Bilis! Ito na ang pagkakataon. Ako ang tatapos sa kanya! Mang Ipe! Sandali lang! Nasa likod niyo siya! Lakas tayo! Sa isang iglap, tinamaan si Mang Ipe ng isang malakas na hampas mula sa mabangis na kamay ni Aling Beth. Napasadsad ang matandang albularyo sa sementadong pader at bumagsak siya. Halos hindi na siya makatayo dahil sa pinsalang tinamo niya. Kahit hawak ko ang punyal, ang sandatang sinasabi nilang kayang tapusin ang lahat, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko kayang itarak ang punyal. Hindi ko kayang patayin si Aling Beth. Paano ba yan, Delia? Lahat sila bumagsak na. Ikaw na lang ang natitira. Wala nang tutulong sa'yo. Wala nang magtatanggol. Naamoy ko ang laman mo. Mabango. Sariwa. Malinis. Ikaw ang magiging hapunan ko. Hindi! Hindi ako makakapayag na maging hapunan mo, Aling Beth! Walang hiya ka, babae ka! Ang lakas ng loob mong itarak ka punyal na yan! Tatarak ni Delia ang punyal, Mangipe. Panalo na tayo. Hindi pa, Lando. Hindi pa sapat ang tama. Hindi sapat ang lalim ng sugat. Buhay pa si Beth. Nagkagalit lalo. Napakahina mo, Dalia! Nasaktan mo lang ako, pero hindi mo ako nagawang patayin! Gayon, wala ka ng ibang pagkakataon. Kakainin na kita! Kaya ang kasera, iagis mo sa kanya! Mamatay ka na, aswang! Tulad ng sinabi ni Mang Ipe, buong lakas kong inihagis ang gasera kay Aling Beth. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang katawan. Humiyaw siya. Isang sigaw na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ngunit hindi lang siya ang nilamon ng apoy. Mabilis itong kumalat sa paligid. Tinupok ang mga dingding ng karinderya, ang mga upuan, ang mga kurtina. Lahat ay nagliyab. Mang Ipe! Lando! Bilisan niyo! Kailangan nating lumabas! Kumakalat ng apoy! Ligtas na tayo. Salamat sa Diyos. Ligtas na tayo. Mang Ipe! Tuluyan na ba nating napuksa si Aling Beth? Hindi na ba siya babalik? Oo, Neya. Napuksa na natin ang halimaw. Sa wakas, matatapos na rin ang kasabahan niya dito sa Naga. Ay, ang dami niyang sinirang buhay. Mabuti na lang at natapos na ang lahat. Lando, ayos ka lang ba? Huwag mo akong alalahanin, Aling Susan. Malayo ito sa bituka. Pero itong si Buboy, tingnan mo. Mukhang nawalan na siya ng malay. Kailangan niyang madala sa ospital. Malaki ang sugat niya sa tagiliran. Isasakay ko na lang siya sa tricycle ko. Sige, Lando. Kami na bahala magpaliwanag kina Susan at Delia kung ano ang nangyari rito. Marami ang lumabas sa kanilang bahay nang makita nilang nagliliyab ang karinderya ni Aling Beth. Ang iba'y nagtawag ng bumbero. Ang ilan na may nagtakip ng ilong habang pinagmamasdan ang makapal na usok. Nang tanungin kami ni Mang Ipe at Aling Susan, pinili naming ilihim ang tunay na nangyari. Sinabi naming ito'y aksidente lamang. Nang maapula ang apoy, abo na lamang na natagpuan si Aling Beth. Mula noon, natigil na rin ang pagkawala ng mga tao sa aming lugar. Ngunit, hindi maitatago ang katotohanan. Kumalat ang balita na aswang ang tindera sa karinderya. Isa si Buboy sa mga nagpatotoo at marami ang naniwala. Nagdesisyon naman ako na umuwi na sa aming probinsya kasama si Lando. Oh, heto.
Dadagdagan ko pa ng sabaw. Libre na yan. Ay nako, nakakatuwa kayong makita ulit mga suki. Hoy, Bebang! Nandito si Delia, oh! Chang, pwede ka bang makausap? Ano yun, Delia? May problema ba? Bala ko po sanang umuwi na sa probinsya. Nako, kung kailan lumakas na ulit ang karinderya natin. Tsaka mo naman ako iiwan. Pasensya na, Chang. Marami lang nangyari rito na gusto ko na sanang makalimutan. Hayaan mo at tutulungan muna kita rito sa karinderya mo, Bebang. Salamat, Susan. Pagpasensyahan niyo na ako kung hindi ko kayo pinaniwalaan. Ang hirap lang kasing tanggapin na may aswang pala talaga. Kung hindi pa nagkwento si Buboy, baka hindi ko pa rin paniwalaan na aswang si Beth. Kahit naman kakumpetensya ko siya sa negosyo, hindi ako nagduda sa tunay niyang pagkatao. Sino nga po bang mag-aakala, di ba? Napakabait ng itsura niya. Pero sa likod pala ng mga ngiti niya, may tinatago siyang kasamaan. Tama ka, Iha. Mabuti na lang at napuksa na siya. Matagal-tagal din tayong binulabog ng takot. Ngayon kahit papano, may kapayapaan na. At mukhang buo pa rin ang tiwala sa akin ng mga suki ko. Napakabait niyo po kasi, Chang. Di gaya ni Aling Beth. Totoo kayo sa pakikitungo sa mga tao. Ikaw, Lando, anong plano mo rito sa pamangkin ko? Sasama po ako kay Delia sa probinsya, Aling Bebang. Itutuloy ko pang paniligaw ko sa kanya ron. Gusto ko pong makilala ang pamilya niya at makapagsimula rin ng panibagong buhay. Dako, dahan-dahan lang ha. Baka bigla ko nilang mabalitaan na may kasalan na palang magaganap. Huwag niyong kalimutang padalhan ako ng imbitasyon. Naku, wag ka mag-alala, Chang. Pahihirapan ko muna yung si Lando bago niya matanggap ang matamis kong oo. Ipapakilala ko din po siya kina nanay at tatay. Basta kapag kinasal na kayo, akong bahalang magluto. Gagawin kong espesyal ang handa ninyo. Oo naman, Aling Bebang. Ikaw ang magluluto para sigurado kaming busog at masaya ang lahat. At lalagyan ko ng secret ingredient. Secret ingredient? Ano pa? Di pagmamahal. Si Aling Bebang talaga. Pinakaba mo kami. Ay nagbibiro lang ako. Pero seryoso, masarap talagang luto kung galing sa puso. O siya, kumain na muna kayong dalawa. Baka magutom kayo sa biyahe. Umuwi ako sa probinsya kasama si Lando. Doon kami muling nagsimula. Pagkalipas ng 2 taon, nagpakasal kami at nagkaroon ng 2 anak. Tahimik at payapa ang naging buhay namin. Malayo sa mga bangungot ng nakaraan. Patuloy namang naging malakas ang karinderya ni Aling Bebang. Naging katuwang niya si Aling Susan sa pagbabantay ng karinderya. Sa tuwing bumibisita kami sa kanila, hindi ko maiwasang mapasulyap sa dating pwesto ni Aling Beth. Sa ngayon, nananatili na lamang itong bakanting lote. Wala nang gustong tumira o magtayo roon ng kahit anong negosyo. At si Aling Beth, isa na lang siyang kwento. Paminsan-minsan napag-uusapan pa rin namin ni Lando ang mga nangyari. Ngunit kasabay ng alaala ay ang aral na dala nito. Hindi lahat ng maganda ay mabuti. Maging mapanuri, maging maingat. Kilalanin muna ang tao bago magtiwala. Sana'y may napulot kayong aral sa kwentong ito. Taus-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Delia.